Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang pagtakas ni Kalintas. Habang ang katawan ni Mang Cardo ay naglalaho sa kawalan, isang anino ang gumapang palayo mula sa digmaan, si Kalintas. Ang lider ng mga aswang na mas mapanganib at tuso kaysa kanino man. Sa kanyang kamay ay ang natitirang piraso ng amuletong nasira mula kay Mang Cardo. Hindi pa tapos ang lahat. Sigaw niya habang tumakbo patungo sa kagubatan. Sa likod ng makakapal na puno at malalagang halaman, isang lagusan na nagliliwanag ng mapulang apoy ang naghihintay. Ito ang lagusan ng mga demonyo, isang lugar na nagsisilbing tulay sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng kadiliman. Hindi nagdalawang isip si Mia. Tinawag niya ang mga lumilipad na ataol, na agad siyang binuhat mula sa lupa. Habang lumilipad, sinundan niya ang yapak ni Kalintas, ang portal na nagiging mas maliwanag habang lumalapit ang tusong aswang. Ngunit hindi magiging madali ang paghabol na ito. Mula sa anino ng kagubatan, biglang naglitawan ang mga huling natitirang alagad ni Kalintas. Ang ilan ay nagbago ng anyo, mga aswang na nagiging higanteng paniki, malalaking itim na aso na may pulang mata, at mga halimaw na parang pinaghalong tao at hayop. Hindi mo ako mahahabol, Mia. Sigaw ni Kalintas habang patuloy na lumalapit sa lagusan. Habang nakikipaglaban sa himpapawid, isang boses ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Mia. Mia, huwag kang mawawalan ng lakas. Kami ang iyong gabay, sabi ni Gabriel, isang nilalang mula sa mundo ng espiritu na dati nang tumulong sa kanya. Kasabay nito, lumitaw si Aling Mila, ang matandang albularyong minsang naging guro ni Mia sa paggamit ng agimat. Gamitin mo ang iyong natutunan, anak. Hindi lang lakas ang kailangan dito, kundi talino at tapang, wika ni Aling Mila. Ang mga alagad ni Kalintas ay bumangga sa lumilipad na ataol ni Mia, pilit siyang hinahadlangan. Ang ilan ay pumaligid at sinubukang sirain ang kanyang panangga, ngunit gamit ang mga espiritual na kapangyarihan, tinawag ni Mia ang mga kaluluwa na kanyang mga kakampi. Mula sa mga ataol, bumangon ang mga kaluluwa ng mga aswang na napuksa na dati, sina Berto, Luna, at ang iba pang Tomb Raider kay Kalintas at Mang Cardo. Sa bawat atake, pinoprotektahan nila si Mia habang siya ay patuloy na sumusugod. Habang lumalapit si Mia kay Kalintas, biglang pinakawalan ng aswang ang kanyang lihim na kapangyarihan. Ang mga anino ay nagsanib at bumuo ng isang higanteng halimaw na humarang sa lagusan. Ang halimaw ay sumugod kay Mia, ngunit sa tulong ni Gabriel, isang panangga ang nagbigay daan upang makalusot siya. Narating ni Kalintas ang lagusan, at sa huling sandali bago siya makapasok, lumitaw si Mia mula sa likod, sakay ng ataol. Tinarget niya ang lagusan gamit ang natutunan niyang ilusyon, pinuno niya ang paligid ng mga pagpapakita ng liwanag mula sa mundo ng espiritu. Hindi mo madadala ang kadiliman dito. Sigaw ni Mia. Pinakawalan ni Mia ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lumilipad na ataol ay bumangga sa lagusan, bumukas ito at nilamon ang enerhiyang sumisipsip kay Kalintas. Sa huling saglit, ang piraso ng amuletong hawak ni Kalintas ay nagbigay sa kanya ng lakas upang labanan ang paghatak ng portal. Ngunit dahil sa mga ilusyon at panangga ni Mia, nawala ang kontrol niya. Ang portal ay sumabog, at si Kalintas ay nilamon nito, kasama ang kanyang natitirang kapangyarihan. Ang mga anino at halimaw na iniwan niya ay nawala, at ang paligid ay muling napuno ng liwanag. Pagkatapos ng matinding labanan, si Mia ay bumalik sa lupa, pagod ngunit ligtas. Ang kagubatan ay tahimik muli, at ang lagusan ay tuluyang nagsara, na walang iniwang bakas ng kadiliman. Natapos na rin ang lahat, sabi ni Mia habang tumangala sa langit. Si Gabriel at Aling Mila ay lumitaw sa kanyang tabi, nakangiti. Ang iyong sakripisyo at tapang ay nagdala ng liwanag, Mia. Ang mundo ng espiritu at ng mga tao ay muling magkakaroon ng kapayapaan, sabi ni Gabriel.
Si Mia ay bumalik sa baryo, dala ang mga karunungan at lakas. Ang kanyang kwento ay naging alamat, isang paalala sa lahat na ang liwanag ay laging mananaig sa dilim. Sa bawat dapit hapon, habang lumilipad ang mga ibon, tila may isang lumilipad na ataol sa kalangitan, patunay na ang kaluluwa ni Mia ay nagbabantay pa rin sa mundo ng mga tao. Makalipas ang ilang taon, sa isang liblib na nayon na hindi nasagi ng digmaan, isang batang lalaki ang lumaki ng kakaiba. Siya ay anak ng isang dalagang inabuso ni Kalintas bago ang kanyang pagbagsak. Hindi alam ng ina na ang dugo ng kanyang anak ay nagdadala ng mantsa ng kadiliman mula sa ama nitong si Kalintas. Habang lumalaki, ang bata ay nagpapakita ng kakaibang abilidad, mga kapangyarihang tila mas malakas kaysa sa karaniwang aswang. Sa kanyang mga mata ay sumisilip ang apoy ng demonyo, at sa kanyang anino ay tila may buhay na gumagalaw. Ang mga matatanda sa nayon ay nagbabala, ang anak ng dilim ay muling babangon. Bagamat nawasak na ang plano ni Kalintas, ang kanyang dugo ay tila naiwan upang muling dalhin ang kadiliman sa mundo. Sa isang dapit hapon, habang lumalakas ang hangin at nagdidilim ang kalangitan, ang batang lalaki ay tumayo sa burol, nakatingin sa malayo, habang bumubulong sa sarili. Ipagpapatuloy ko ang iniwang misyon ng aking ama.